Ikalawang mga hari kabanata 10. Nilipol ni Jehu ang sambahayan ni Ahab. Si Ahab ay may 70 anak na lalaki sa Samaria. Sinulatan ni Jehu ang mga pinuno ng Jezreel, ang matatandang pinuno, at ang mga tagapag-alaga ng mga anak ni Ahab. Ganito ang nasa sulat, "Sinulatan ko kayo sapagkat kayo ang tagapangalaga sa sambahayan ng inyong Panginoon, at nasa pamamahala ninyo ang kanyang mga karwahe at mga kabayo, mga sandata, at mga lunsod na napapaligiran ng pader. Piliin ninyo ang pinakamahusay sa mga anak ng inyong Panginoon. Gawin ninyo siyang hari at ipagtanggol ninyo siya." Kinilabutan sa takot ang mga pinuno sa Samaria sapagkat naisip nila na kung ang dalawang hari ay walang nagawa laban kay Jehu, lalong wala silang magagawa. Kaya, sinagot nila ang sulat ni Jehu at kanilang sinabi, "Nakahanda kaming paalipan sa inyo. Susundin namin ang lahat ng ipag-uutos ninyo sa amin. Hindi kami maglalagay ng hari. Gawin na po ninyo ang inaakala ninyong mabuti." Sinulatan sila uli ni Jehu. Ang sabi sa sulat, "Kung talagang kampi kayo sa akin at handang sumunod sa mga utos ko, pugutan ninyo ng ulo ang mga anak ng inyong Panginoon at dalhin dito sa Jezreel bukas ng ganitong oras." Ang 70 anak ni Haring Ahab ay nasa pangangalaga ng mga pangunahing lalaki ng lungsod. Pagkatanggap nila sa sulat, pinugutan nila ng ulo ang mga anak ng hari, at ang mga ulo'y inilagay sa mga basket at ipinadala kay Jehu sa Jezreel. Pagdating doon, sinabi sa kanya ng tagapagbalita, "Narito na po ang mga ulo ng mga anak ni Ahab." Sinabi ni Jehu, "Pagdalawahin ninyong bantan sa may pagpasok ng bayan at hayaan ninyo roon hanggang bukas ng umaga." Kinaumagahan, lumabas siya ng palasyo at sinabi sa mga tao, "Kayo ang humatol. Kung ako ang pumatay sa aking Panginoon, sino naman ang pumatay sa mga ito?" Natupad ngayon ang lahat ng sinabi ni Yahweh tungkol kay Ahab sa pamamagitan ni Propeta Elias. Wala ngang itinira si Jehu sa sambahayan ni Ahab. Pinatay niyang lahat ang tauhan nito at mga kaibigan, pati ang mga pari. Pinatay ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias. Pagkatapos, pumunta si Jehu sa Samaria. Sa daan, sa may lugar na tinatawag na silungan ng mga pastol, ay nakasalubong niya ang mga kamag-anak ni Haring Ahazias ng Juda. Sila'y tinanong niya, "Sino kayo?" "Mga kamag-anak po ni Haring Ahazias. Naparito kami upang dalawin ang mga anak ng hari at ng reyna," sagot nila. Ipinahuli niya ang mga ito at ipinapatay sa may hukay, malapit sa silungan, wala siyang ipinatirang buhay. Lahat-lahat ng napatay ay 42. Pinatay ang mga natitirang kamag-anak ni Ahab. Nang umalis doon si Jehu, nakasalubong niya si Jonadab na anak ni Rechab. Binati siya ni Jehu at tinanong, "Ikaw ba'y buong pusong nakikiisa sa akin?" "Oo," sagot nito. "Kung ganoon," sabi ni Jehu, "sumakay ka sa aking karwahe." At ainilalayan niya ito sa pagsakay. Sinabi pa niya, "Isasama kita para makita mo kung gaano ako katapat kay Yahweh." At nagpatuloy silang magkasama sa karwahe. Pagdating sa Samaria, pinatay niyang lahat ang natitira pang kamag-anak ni Ahab, wala siyang itinirang buhay, tulad ng sinabi ni Yahweh kay Elias. Pinatay ni Jehu ang mga sumasamba kay Baal. Tinipon ni Jehu ang mga tao at sinabi niya, "Hindi masyadong pinaglingkuran ni Ahab si Baal, ngunit higit ko siyang paglilingkuran. Tawagin ninyo ang lahat ng mga propeta, mga pari at mga tagasunod ni Baal, at gagawa tayo ng isang malaking paghahandog kay Baal. Kailangang makasama ang lahat ng tagasunod ni Baal. Papatayin ang sinumang hindi sasama." Ngunit paraan lamang ito ni Jehu upang mapatay niyang lahat ang mga sumasamba kay Baal. Iniutos niya, "Ipahayag ninyong tayo'y mag-uukol ng pagsamba para kay Baal." At ganoon nga ang ginawa nila. Ang pahayag na ito'y ipinaabot niya sa buong Israel at dumalo naman ang lahat ng sumasamba kay Baal. Kaya't punong-puno ang templo ni Baal. Sinabi ni Jehu sa tagapag-ingat ng mga kasuotan sa templo, "Ilabas mong lahat ang kasuotan at ipasuot sa mga sumasamba kay Baal." Sumunod naman ito, pumasok siya sa templo, kasama si Jonadab na anak ni Rechab. Sinabi niya sa mga lingkod ni Baal, "Tingnan ninyong mabuti at tiyaking walang mga lingkod si Yahweh na napasama sa inyo." Pumasok sila upang ialay ang mga handog na susunugin. Si Jehu ay naglagay ng 80 tauhan sa labas ng templo at pinagbilinan ng ganito, "Bantayan ninyong mabuti ang mga taong ito, kayo ang papatayin ko kapag may nakatakas." Nang may alay na ang mga handog na susunugin, pinapasok niya ang mga kawal at mga pinuno at ipinapatay ang lahat ng nasa loob, saka isa-isang kinaladkad palabas.
Nagtuloy sila sa kaloob-looban ng templo, inilabas ang mga sagradong haligi sa templo ni Baal at sinunog. Pagkatapos, winasak nila ang rebulto ni Baal at iginuho ang templo, at ang templo ay ginawa nilang tapunan ng dumi hanggang sa ngayon. Ganoon ang ginawa ni Jehu upang alisin sa Israel ang pagsamba kay Baal. Ngunit tinularan din niya ang kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nebat, na sumamba sa gayang ginto na nasa Bethel at Dan na Shaan.